Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Lahat ay kasali na sa hamon ng kakaibang pagkain, at iyon ang kabuuan ng nangyari. Pagkarinig ng buong kwento, agad na naintindihan ng bida na ito ay utos mula sa itaas. Napabuntong hininga siya at napaisip na napabayan niya nga ang mga hunter nitong mga nakaraang araw dahil masyado siyang naging abala sa mga bata. Tinitigan niya ang mga hunter at naisip na sila ang mga taong nagpo-protekta sa kapayapaan ng mundo. Kaya kahit kaunti man lang, dapat ay mas alagaan niya ang mga ito. Napatingin siya sa karatula at napagtantong panahon na nga para ilabas ang impyernong sabaw mula sa kailaliman. Hindi naman niya basta pinipili ang mga kakaibang putahe para lang sa katuwaan, ginagawa niya ito dahil kailangan. Habang lalong lumalalim ang mga bitek sa mundo, magiging mahalaga ang kakayahang lumaban sa lason. Ang epekto ng damdamin, paglilinis ng mga latak sa katawan, at pagpapalakas ng pisikal na katawan mula sa sabaw ng impyerno ay perpekto para sa pagdadalisay ng katawan. At dahil nabili na ang lahat, kahit hindi matapos ang pagkain, sapat na ang epekto nito sa pagpapalakas ng katawan. Bigla niyang narinig ang isang taong nagsabing naubos niya ang lahat, at labis siyang nagulat. Sinabi ng lalaki na pakiramdam niya ay sobrang gone ng katawan niya, parang ipinanganak siyang muli. Maya-maya, may isa pang hunter ang nagsabing natapos din niya ang pagkain. Ang mga iyon ay mga hunter na nagtatrabaho sa opisina. Namangha ang ibang hunter at sinabing imposible iyon dahil sila mismo ay nabigo. Paano nagawang magtagumpay ng mga hunter sa opisina, samantalang ang mga lumaban sa mga halimaw ay sila pang nabigo? Tiningnan ng bida ang sitwasyon at nasabi niyang hindi inaasahan ang naging resulta. Mukhang mas matindi pala ang naipong stress sa trabaho sa opisina. Ang dalawang nakatapos ay hindi rin alam kung paano nila nakayang ubusin ang pagkain. Napaisip ang bida na ipinapakita lang nito na relatibo ang stress, kahit sa ligtas na trabahong opisina, depende sa tao, pwedeng mag-ipon ito ng husto. Biglang may isang hunter na nanas at nagtanong kung iyon ba ang dahilan kung bakit ganoon ang kulay ng kanilang pawis. Maya-maya, napatingin ang isang nakatapos sa sarili niyang kamay at natakot. Nagtatanong kung ano ang nakikita niya at kung baka latak iyon ng mga sangkap na kinain nila. Nagulat siya dahil noong siya ang kumain, wala namang ganitong nangyari. Dahil dito, napaisip ang lahat kung may kondisyon ba para magawang maubos ang pagkain. At mukhang oo, mayroon ngang kakaiba. Biglang pumalakpak si Songwoo upang makuha ang atensyon ng lahat. Sinabi niyang sa kabutihang palad ay may dalawang nanalo sa paligsahan, kaya tapos na ang hamon. Maghahanda siya ng bagong menu at babalik din agad, kaya maghintay na lamang ang lahat. Inanyayahan niya ang dalawang nagtagumpay na sumama sa kanya para kunin ang kanilang mga gantimpala. Medyo nadismaya ang ibang hunter dahil pakiramdam nila ay kakasimula pa lang nilang maintindihan ang hamon ng bigla itong matapos. Binura ng bida ang karatula at pumasok sa loob. Napatawa siya at sinabing inaasahan na rin niya ito, dahil kapag may dalawa ng nagtatagumpay, nagsisimula ng maunawaan ng mga tao ang mekanismo ng hamon, kaya wala nang saysay na ipagpatuloy pa. Binuksan niya ang ref at napansin na ubos na ang mga sangkap para sa susunod na hamon, kaya napaisip siya kung ano ang gagawin. Isinara niya ang ref at ngumiti, sinasabing nakapagpasya na siya. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang mangangalap ng mga sangkap, dahil matagal na rin mula nang huli siyang bumisita sa isang dungeon sa Terara, sa kontinente ng kaharian ng Loft Gaas, sa banal na simbahan ng Terara sa Templo ng Liwanag ng Gaia. Samantala, sa loob ng isang opisina, may isang lalaking walang gana na nagtatrabaho sa mesa habang tinitingnan ang mga pekeng produkto. Isa siya sa apat na maalamat na bayani, ang mataas na pari na si Ranado.
Bigla niyang narinig ang isang sigaw at may kumatok sa pinto. Inanyayahan niyang pumasok ang tao. Isang kabalyero ang pumasok at nagulat ng isang agarang balita tungkol sa isang umuusbong na grupo. Tinanong ni Ranado kung mayroon nga bang bagong pax iyong lumilitaw at kung mga natitirang puwersa ba iyon ng kaharian ng mga demonyo. Sumagot ang kabalyero na hindi. Mas eksakto, isa raw itong uri ng pagtitipon na nagiging uso sa mga adventurer. Medyo na si Ranado at tinanong kung kailangan ba talagang iulat sa kanya ang isang simpleng pagtitipon. Sumigaw ang kabalyero at nakiusap na makinig muna siya, dahil seryoso raw ang usapin. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang mga lalaking iyon ay mga aktivistang kontra sa ortodoksong pagkain. Nagulat ang mataas na pari at tinanong kung ano raw ang sinabi niya. Ipinagpatuloy ng kabalyero ang paliwanag, tinatanggihan ng grupong iyon ang kakaibang kultura ng pagkain sa Terara at ipinagmamalaki ang nakahihigit na tradisyong pangkusina ng sarili nilang mundo. Dahil dito, itinuturing silang mapanganib na mga ekstremista, at tinawag nila ang kanilang grupo na ang angkan ng St. Obal. Sinabi ng mataas na pari na pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang ibig sabihin nito ay dapat kainin ng tao ang pagkaing nagmula sa lupang kinulakan niya, at ipinapahayag din nila ang handereng makakain ng masarap na pagkain anuman ang mangyari. Ayon sa paniniwalang iyon, ikinakalat nila ang mga kaina-hinalang pagkain mula sa sarili nilang mundo. Tinanong ni Ranado kung may hangganan ba ang pagkalat nito, dahil magkaiba ang kultura ng pagkain sa dalawang mundo. Sumagot ang kabalyero na hindi iyon problema sa kanila, dahil nagawa na raw nilang magpalago ng patatas. Lubhang nabigla ang mataas na pari, dahil ang patatas ay mula sa mundo ng tao, isang mapanganib na bagay na nagkukubli sa anyo ng kulturang pangkain. Masarap ito kahit bagong hurno pa lamang, at lalo pang sumasarap kapag niluto. Bukod pa roon, wala itong masasamang epekto. Sinabi ni Ranado na tila may isang chef mula sa mundong iyon na natutong gumamit ng mga teknik sa agrikultura at may matibay na paninindigan. Kinumpirma ng kabalyero at idiniin na ang mga ilegal na sangkap tulad ng patatas ay mabilis nang kumakalat sa hanay ng mga bayani at adventurer. Higit pa roon, may mga palatandaan ding umaabot na ito sa mga maharlika. May mga tsismis na may ilang anak ng mararangal na angkan na palihim na sumasali sa mga pagtitipon ng grupong iyon. Hindi makapaniwala ang mataas na pari na pati ang mga maharlika ay nadadamay na. Napabuntong hininga siya at tumayo, sinasabing hindi niya masasabing hindi niya nauunawaan ang nangyayari, dahil totoo namang hindi masarap ang pagkain sa kanilang kontinente. Naalala niya ang panahong nakaunawa siya sa bida, nang makita niyang nanginginig ito sa pagnanais na makakain ng kimchi. Dahil doon, batid din niya ang paghihirap ng mga taong galing sa ibang mundo pagdating sa pagkain. Idinagdag pa niya na noong siya ay isang bayani, sinubukan pa niyang maghanap ng mga sangkap mula sa mundong iyon para sa kanyang mga kasamahan na labis na nahihirapan sa pagkain. Binalaan ng kabalyero ang mataas na pari na delikado ang pahayag na iyon. Marahas na ipinukpok ni Ranado ang kanyang kamay sa mga banal na kasulatan at pasiga na sinabi na ang sinasabi niya ay para lamang sa mga taong galing sa mundong iyon. Iba raw ang usapan pagdating sa mga maharlika ng Terara. Ang pagsasanay sa pamamagitan ng kakaibang pagkain ay tungkulin ng mga maharlika. Hindi niya maunawaan kung paano nila napapabayaan ang tungkuling iyon dahil lamang sa pagkasilaw sa masarap na lasa. Naiinis, sinabi niyang agad niyang ipaaaresto ang mga pinuno ng grupo at tinanong kung nasaan ang mga ito. Nag-atubili ang kabalyero at sinabing hindi iyon madaling resolbahin. Ngunit pinilit pa rin siya ng mataas na pari na sabihin kung nasaan ang kinaroroonan ng mga pinuno. Samantala, si Song Woo ay nag-iinit na ng katawan habang nakatayo sa harap ng pasukan ng portal. Sinabi niyang nagtayo raw ng tindahan ang mga taong iyon sa dakilang labirinto. Pumasok siya at tuluyang narating ang lugar. Isa itong pambihirang kaso kung saan ang isang tarangkahang nabuo mula sa bitik ay nag-merge at naging permanenteng piitan ng mga halimaw, sa madaling salita, isang napakalaking dungeon.
Kilala ang labirintong iyon sa pagiging walang hanggan. Habang mas lumalalim ang pasok, mas lalo ring lumalakas ang mga halimaw. Ang pinakamataas na naabot kailanman ay 1,229 na palapag, record na hawak mismo ni Song-woo. Ngunit kahit siya, hindi pa rin nagawang lubusang tuklasin ang buong labirinto. Napakamot siya sa ulo at sinabing ganito nga dapat ang lugar na iyon. Ngunit sa loob, may babaeng sumisigaw na nagbebenta siya ng inihurnong patatas na may mantikilya. May iba pang sumisigaw na may ginisang goblin. Naglalakad ang mga tao habang umiinom at nagsasaya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari dahil malayong malayo ito sa alaala niya ng labirintong iyon noong nakaraan. Naglakad siya at naisip na susubok muna siya ng kaunti. Lumapit siya sa isang pwesto at umorder ng bubble tea. Agad siyang inabutan ng inumin at tinikman niya ito. Nagulat siya dahil masarap pala. Tinanong siya ng nagtitinda kung ayos lang ang lasa. Tinitigan niya ang tsaa at naisip na sa Terara, karaniwang gawa ang bubble tea sa tapioca. Ngunit tila mahirap makahanap ng tapioca roon, kaya ang ginagamit ng mga tao bilang kapalit ay mga slime. Natuwa si Sang-woo at sinabi sa nagtitinda na napakasaya ng ideyang ito. Tinanong niya kung paano nito naisip na gawin ang ganitong negosyo. Medyo nahiya ang tindero at sinabing mahirap iyon noong una dahil karamihan sa mga kaparehong sangkap o sangkap mula sa mga halimaw ay lubhang nakakalason. Pero si Chef Albert daw ang nagbigay sa kanya ng ideya, subukan niyang gumamit ng slime. Patuloy na umiinom si Woo habang nakikinig sa kwento. Matapos makita ang lahat, nilaybot din niya ang iba pang mga pwesto at tinikman ang iba't ibang pagkain. Sa huli, nakarating siya sa Miyagi Food Court sa unang palapag. Naisip niya na sa kabuuan, malinaw na, pangnegosyante, ang lapit ng mga taong ito, kahit ang bubble tea ay maayos ang lasa. Kung totoong chef ang gumawa nito, ibang paraan sana ang ginamit imbes na slime, dahil alam niyang posible ring gumawa ng mga pearl mula sa mga halamang itinatanam sa Terara. Mas gaganda pa sana ang lasa at magiging mas maayos ang epekto. Pero aminado rin siya na may bentahe ang paggamit ng slime, madali itong paramihin, at kayang sundan ng kahit sino ang recipe. Hindi tulad ng proseso ng pagtanggal ng lason sa mga halaman sa Terara na masalimuot at delikado, mas simple ang pagpapalaki at pag-aalaga ng slime. Sa madaling salita, mas praktikal ito para sa negosyo. Ganoon din ang konsepto sa ginisang goblin at sa inihurnong patatas na may mantikilya. Pinaganda ang presentasyon gamit ang sarsa mula sa tubo, isang tamis na halos wala sa lutuing Terara. Doon sila nag-focus ng husto, at mukhang epektibo ang naging estratehiya. Bukod pa roon, ang pagtatanim ng patatas at tubo ay itinuturing na mabigat na krimen sa Terara. Tinitigan ni Song-woo ang pagkaing nasa harap niya at napabuntong hininga. Iniisip na ang mga putaheng ito ay halos maituturing na terorismo laban sa simbahan. Ngunit napangiti siya, dahil lalo siyang na-curious. May isang taong tahasang kumokontra sa kulturang pagkain ng Terara at pilit na gumagawa ng masasarap na putahe. Sino nga ba ang taong tinatawag na Albert? Sa ikatlong palapag ng dakilang labirinto, may taong biglang nagbukas ng pinto at pasigaw na tinawag si Albert. May isang lalaking nagluluto ng sopas sa loob, ibinaba nito ang sandok at tinanong ang binata kung bakit napakaingay niya at tila nagmamadali. Sinabi ng lalaki na may kaina-hinalang tao raw. Nagtanong ang binata kung dumating na ba iyon at kung mukhang galing sa simbahan. Sumagot ang lalaki na hindi iyon ang problema. Ipinaliwanag niyang ang taong tinutukoy niya ay palakad-lakad sa pagitan ng unang palapag at ikatlong palapag habang seryosong kumakain ng kung ano-ano. Ayon sa kanya, mukhang hindi ito galing sa simbahan dahil kung ganoon, kanina pa sana nagdarasal at gumagawa ng gulo. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kaina-hinala ang simpleng pagkain. Sagot ng lalaki, ang kaina-hinala raw ay sobrang gwapo ng taong iyon. Lalong hindi maintindihan ng binata kung ano ang koneksyon nun.
Sabi ng lalaki, dati nang sinabi ni Boss Albert na kapag gwapo ang isang bayani, kadalasan ay malaki ang impluwensya nito. Kaya kailangan daw maging maingat. At kung may isang napakagwapong bayani na paikat, ikot lang at kain ng kain, siguradong may kakaiba roon. Napabuntong hininga ang lalaking nagluluto, iniisip na matagal na siyang nakikipagtrabaho sa mga ganitong tipo. Inalis niya ang hood at sinabing ayos lang dahil siya mismo ang haharap sa bayani at tatanungin kung nasaan ito. Siya ang pinuno ng ereheng grupong Saint Abul, si Albert Bernstein. Noon pa man, gumawa na si Albert ng munting live stream kung saan nagpasalamat siya sa 50 milyong subscribers. Hinikayat pa niya ang mga nanunood na ibahagi ang video sa dalawang malalapit na kaibigan para maabot ang susunod na target. Isa siyang pandaigdigang sensasyon na may milyon-milyong taga-subaybay dahil sa tagumpay ng virtual reality game na Soul Reverse, paggawa ng AI na pusa, pag-iikot sa mga street food, at mga proyektong nagel iligtas ng mga naluluging kumpanya. Lalong sumikat ang kanyang channel dahil sa kombinasyon ng tatlong paboritong tema ng internet, mga hayop, pagkain, at laro. Malaki rin ang naitulong ng gwapo niyang itsura sa kasikatan niya. Ngunit may tinatagong katotohanan si Albert. Sa loob ng labirinto, isinasagawa ang pagsusuri sa kanya, at ang tunay niyang pangalan ay Yang Cyan-jae. Koreano ang kanyang nasyonalidad, at ang mukhang ginagamit niya ay mula lamang sa isang virtual na laro, isang huwad na anyo gamit ang larawan ng ibang tao. Ang taong nag-evaluate sa kanya ay si Song-woo. Napuna niya na kapag nalaman ng publiko ang katotohanan ito, tiyak na magkakaroon ng malaking kontrobersya. Nangyayari ang lahat ng ito sa ikalawang palapag ng labirinto. Sinabi ng binata na ang pangalang ginagamit nila roon ay Albert Bernstein dahil karaniwan ang mga demonyong aleman sa sektor na iyon. Kaya parang pamilyar ang tunog ng pangalan. At doon naintindihan ni Song-woo ang koneksyon, ang mensaherong nakita niya kanina ay si Reinhardt. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Pero sa totoo lang, mas gusto pa rin niya ang pangalang Sim. Nakiusap si Albert kay Song-woo na panatilihing lihim ang lahat. Tinanong niya kung ano ba talaga ang nangyayari roon. Pumunta lang naman daw siya para makita ang mukha ng taong sinasabing kainahinala. Dumating sila ng palihim at nakabalat kayo. Tinanong ng boss kung iyon ba ang lalaking palakad-lakad. Sumagot ang tauhan na oo at nagtanong kung may kakaiba ba roon. Sabi ng boss, sapat na ang kagwapuhan ng taong iyon para manalo pa ng parangal, at sa unang tingin pa lang ay halatang isa itong bihasang mandirigma. Biglang lumingon si Song-woo sa eskinita at diretsyong tinanong kung siya ba si Ginoong Albert. Ni hindi inakala ni Albert na mahuhuli siya sa mismong sandaling iyon. Pagbalik sa silid, tawang-tawa si Song-woo at sinabing isa siyang malaking tagahanga ng mga broadcast ni Ginoong Albert, at sa boses pa lang ay nakikilala na niya ito. Napaisip si Albert kung saan galing ang baliw na tagahangang kayang makilala siya sa boses lang, kahit nasa kalye. Ipinaliwanag ni Song-woo na habang umiikot siya sa mga pwesto sa labirinto, may naramdaman siyang amoy negosyante. Ramdam niya ang estilo ng produksyon, talagang gawa ni Simnel. Sa kabila nito, naroon pa rin ang pakiramdam ng street market. Kinabahan si Albert at nakiusap na tigilan na iyon. Muli siyang humiling na manatiling lihim ang lahat, lalo na ang tungkol sa pagiging si Simnel niya. Tinanong niya kung bakit napakaraming taga-lupa sa lugar na iyon. Kung may makakilala raw sa mukha niya at bumalik doon ang balita, siguradong mapapaalis siya. Kaya same time ang pakiusap niya na itago ni Song-woo ang lihim na ito. Napabuntong hininga si Song-woo at sinabing sa kasamaang palad, puro matatamis lang ang kinain niya kaya medyo nahihilo na siya. Nang marinig yun ni Albert, agad siyang kumuha ng isang lata ng soft drink. Namangha si Song-woo dahil merchandise pala iyon na naipuslit hanggang sa ter-ara. Pero umiwas siya ng tingin at sinabing medyo sawa na siya roon dahil madalas niya itong iniinom. Binuksan ni Albert ang lata at natawa, sinabing nagbibiro lang siya at pananatilihin ang lihim para makapagpahinga ang loob ni Song-woo.
Hindi makaintindi si Albert dahil kanina pa raw nagrereklamo si Sang-woo na sawa na siya sa inumin, pero heto at iniinom pa rin niya. Napangiti si Sang-woo at sinabing may naisip siyang mabuti. Habang nasa loob pa rin sila ng silid, lumitaw si Kitty, isang biyaherang tagapagsilbi, at magalang na nagtanong kung may orderin ang mga bisita. Namangha si Sang-woo sa dami ng mga aloe rose sa lugar na iyon. Samantalang sa labas, bihira kang makakita kahit isa. Ipinaliwanag ni Albert na karamihan sa kanila ay dating mga bayani. Mahuhusay daw magtrabaho ang mga aloe rose, matitibay, maaasahan, at pinakamahusay na empleyado. Kung wala sila, matagal nang bumagsak ang proyekto ng dakilang labirinto. Naintindihan iyon ni Sang-woo at tinanong ang tagapagsilbi kung ano ang mairerekomenda niya sa araw na iyon. Lumapit ang dalaga ng may lubos na paggalang at sinabi na panahon ngayon ng mga kabute. Tumango si Sang-woo, totoo nga, panahon ng kabute. Naalala niya noong mababa pa ang antas niya at muntik na siyang mamatay dahil sa isang kabute. Pero sa kabila noon, parang namimiss niya ang pakiramdam na iyon. Nagtaka si Albert kung talagang namimiss niya ang ganoong karanasan. Sumagot si Sang-woo na kapag tapos na ang lahat, alaala na lang ang matitira. At mauunawaan din iyon ni Albert kapag nakabalik na siya. Mananatiling ligtas ang kanyang lihim, at pagbalik niya, magiging maayos din ang lahat. Pinili ni Sang-woo ang inihaw na kabute. Tinitigan siya ni Albert at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin, hinalang may natuklasan na siyang kahinaan. Natawa si Sang-woo at tinanong kung pananakot ba ang iniisip niya. Biglang kinabahan si Albert at inalok pa ang lahat ng ipon niya, nagmamakaawang huwag siyang isiwalat. Muling napabuntong hininga si Sang-woo at sinabing nagbibiro lang siya, hindi niya kailangan ang ipon ni Albert. Napaisip siya na hindi pala siya pwedeng magbiro dahil agad itong sineseryoso ng iba. Pagkatapos, biglang naging seryoso ang tono niya at dumiretso sa punto, nais niyang makipagpalitan ng mga sangkap kay Albert. Nagtaka si Albert at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Sang-woo. Ipinaliwanag ni Sang-woo na gusto niyang makatanggap ng mga sangkap na nakukuha roon. Sa totoo lang, para sa kanya, ang pangangaso sa loob ng labirinto ay nagiging abala na para sa iba. Para na rin itong pagkasira ng balanse ng kalikasan, dahil ang kanyang pangangaso ay maaaring pumutol sa kabuhayan ng iba. Kaya hanggat maaari, mas mabuti raw na umiwas siya sa ganoong gawain. Aminado naman siyang hindi niya kayang hintayin ang mga dekalidad na sangkap na lumilitaw lamang lampas sa 800 palapag. Pero, hindi rin naman ginagamit sa negosyo ang mga ganoong klase ng materyales. Sapat na raw ang mga sangkap mula ika-50 hanggang ika-600 palapag, iyon ang pinakakaraniwang ginagamit. Ipinaliwanag ng MC na kung sila ang magbibigay ng mga sangkap, kapalit nito ay makakatanggap sila ng maraming kaginhawaan. Nagtanong si Albert kung maaari ba siyang bigyan ng halimbawa. Sinagot ni Sang-woo na maaari niya silang protektahan laban sa mga pag-atake ng simbahan. Lubos na nagulat si Albert nang marinig iyon. Napaisip siya na marami na talaga silang nagawang dahilan para maging kaaway ng simbahan, ilegal na pagtatanim ng patatas at tubo, pagpapakalat ng mga recipe, direktang pagbebenta, at maging ang pakikipag-ugnayan sa mga maharlika para sa pondo. Kaya hindi na raw nakapagtataka kung balang araw ay lusubin sila ng mga banal na kabalyero ng simbahan. Iniisip ni Albert na kung magsasama-sama silang lahat, pati na ang mga dating bayani, hindi naman sila basta-basta matatalo. Pero mas mabuting iwasan ang labanan hanggat maaari, kaya ang alok na iyon ay napakahirap tanggihan. Medyo naghinala si Albert at tinanong kung patibong ba ito. Tinanong siya ni Sang-woo kung ano ang tingin niya. Gayunman, may pakiramdam si Albert na parang masyadong maganda para maging totoo ang alok. Sinabi niya na maliban na lang kung puno ng tubig ang ulo ng MC, paano niya ito basta paniniwalaan. Sandaling nag-isip si Sang-woo at sinabing may punto iyon. Ngunit ngumiti siya at sinabing hindi naman talaga kayang tanggihan ni Albert ang alok. Naiinis si Albert at sinabing parang blackmail iyon.
Ngunit tumugon si Song Woo na hindi naman ganoon, isa lang itong magandang kasunduan. Ilang sandali ang lumipas, at sa Templo ng Liwanag, tumatawa si Song Woo, sinasabing iyon mismo ang nangyari. Nena si Ranado at sinabi na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya para makarating doon, iyon lang ang maririnig niya. Galit na galit siyang sumigaw, tinatanong kung anong klaseng kalokohan ang sinasabi ng MC. Patuloy siyang nagngangalit, nagtatanong kung sino raw ang nagbigay ng pahintulot kay Song Woo para makipagkasundo ng hindi agresyon sa mga taong iyon. Hiniling ni Song Woo na kumalma muna siya dahil maiintindihan din niya kapag narinig ang paliwanag. Tinanong ni Ranado kung ano ang paliwanag. Ipinaliwanag ng MC na kung gagamit sila ng dahas sa kasalukuyang sitwasyon, mauuwi yun sa digmaan. Alinman sa masaktan ang mga banal na kabalyero o ang mga bayani at adventurer sa labirinto. Sa alinmang mangyari, lugi ang kapangyarihan ng kaharian ng Loftas. Tinanong niya kung iyon ba ang ikinababahala ng mataas na pari. Sumagot si Ranado na oo, ngunit hindi iyon maaaring balewalain. Sinabi ni Song Woo na ang dahilan kung bakit hindi iyon maaaring balewalain ay dahil sa mga maharlika. Inilapag niya ang kamay sa mesa at ipinaliwanag na ang mga bayani ay mula sa ibang mundo. Sa isang banda, maaari silang ipagwalang bahala. Ngunit ibang usapan kapag ang mga namumunong maharlika ang naiimpluwensyahan. Sinabi ni Ranado na alam iyon ng MC. Tinatawag man nilang sarili ang mga ito na mga erehe ng St. Obal, pareho lang daw sila ng pinanggagalingan. Gaya ng may St. Obal, ang panig nila, mayroon din ang kabila. Sumang-ayon si Song Woo at sinabing tama iyon. Kaya ang solusyon ay isang patas na kasunduan sa pagitan ng mga kinatawan ng dalawang panig. Nalito ang mataas na pari at sinabing kahit gusto man nilang makipag-ayos, ang pinuno ng grupong iyon ay hindi kailanman lumalabas ng dakilang labirinto. Napatawa si Song Woo at sinabing hindi na kailangang mag-alala ang pari dahil may isang salitang mahika na kayang magpalabas sa kanya. Tinanong ni Ranado kung ano iyon. Ngumiti si Song Woo at sumagot, Albert Simnel. Hindi Albert Bernstein, tawagin siya sa pangalang Albert Simnel. Di nagtagal, naganap ang negosasyon sa neutral na zona sa pagitan ng mga erehe ng St. Obal at ng simbahan. Pumayag ang mga erehe na itigil ang pagbebenta ng pagkain sa mga maharlika, at pumayag naman ang simbahan na pahintulutan ang malayang operasyon ng mga nagtitinda at ang kalakalan ng mga sangkap ng pagkain sa loob ng dakilang labirinto.